Sinubukan ko siya at sinabi ko sa kanya na mawawalan na ako ng pera at bumabagsak na. Ngunit binaba niya yung telepono. Hindi ko pa nararamdaman na pinagtaksilan ako ng ganito sa buong buhay ko. Parang dinudurog yung kaluluwa ko. Hindi na ako tinatawagan ni Alicene. Bihira na rin siyang sumasagot sa mga mensaheng pinapadala ko. Reklamo ng dalagang nagngangalang si Natasha. Sinipsip niya ang juice bago siya nagpakawala ng buntong hininga. Matalik na magkaibigan, sina Alicene at Natasha. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan mula pa nung high school sila. Bagamat si Natasha ay anak ng isang milyonaryo, samantalang si Alicene ay isang normal na babae. Hindi ito naging hadlang sa kanila at naging magkaibigan pa rin sila dahil halos pareho sila sa lahat ng kanilang gusto. Maraming chismis na narinig si Natasha na nagsasabi sa kanya na ginagamit lang siya ni Alicene para sa pera. Pero ngayon na bihira na lang silang mapansin ng dalawa, nagsisimula ng maniwala si Natasha sa mga naririnig niyang chismis. Pero hindi pa rin siya kumbinsido dahil magkaibigan sila ni Alicene at may tiwala siya dito. Ngunit ang kanyang tiwala ay unti-unti nang nasisira. Baka busy lang siya, ate. Bigyan mo siya ng oras. Don't be so sensitive about it. Narinig ni Natasha na tumawa ang kanyang nakababatang kapatid sa tabi niya. Sinamaan ng tingin ni Natasha ang kanyang kapatid bago nagsalita. Hindi ba kailangan mong maghanda para sa flight mo mamaya? Di ba 3 p.m. yun? Tama ba? Bakit hindi ka nalang kaya maghanda para bumalik kina dad sa state? Napatawa ang nakababatang kapatid ni Natasha sa sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid. Jeez, ate, you really want na paalisin ako this much? Oh well, maghahanda na ako. I guess. Pero tungkol sa problema mo sa kaibigan mo, I have a proposal. Well, there's really a chance na ginamit ka lang ng kaibigan mo. At ngayong hindi ka na niya kailangan, hindi ka na niya pinapansin. But this is just my speculation lang naman, so don't take it too seriously. Bakit hindi mo lang kaya subukan yung katapatan ng kaibigan mo? Just to make sure. And again, puro spekulasyon ko lang lahat ng to ha, at nagbibigay lang ako ng mga mungkahi, so huwag mo akong sisihin kung may masamang mangyari. Suhestyon ng nakababatang kapatid ni Natasha at napataas ang kilay niya dahil sa mungkahi. Ilang oras na rin ang lumipas mula nang magkausap sina Natasha at ang kanyang nakababatang kapatid. At ngayon ay kasalukuyang nasa loob siya ng kanyang silid. Pabalik-balik na naglalakad habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Bakit hindi pa rin niya sinasagot yung mga tawag ko? O nagre-reply sa message ko? Reklamo ni Natasha habang nakatingin sa screen niya na walang reply. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sumuko na lang si Natasha at inilagay niya ang kanyang telepono sa mesa. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang litrato na nakalagay sa ibabaw ng kanyang drawer. Ay! Nagsisinungaling ka ba talaga sa akin? Ginamit mo ba ako? Tapos ngayong pagod ka na sa akin, inalis mo na ako sa buhay mo? Malungkot na sabi ni Natasha habang nakatingin sa litrato nilang dalawa ni Alicene. Tumingin siya sa kanyang cellphone at saka naisip niya bigla ang mukhahin ng kanyang nakababatang kapatid. Tama nga siguro yung tanga kong nakababatang kapatid. Dapat kong subukan si Alicene, just to make sure. Sandaling nag-isip si Natasha at pinag-isipan niya ang kanyang plano. Ilang beses niyang pinag-isipan pa bago tuluyang sumuko at nagpa siyang gawin ito. Sana naman, hindi nito sirain kung ano man ang meron kami ni Alicene ngayon. Ani Natasha, bago muling tinawagan ang numero ng kaibigan. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinagot na niya ang tawag. O Tash, napatawag ka. May problema ba? Napabuntong hininga muna si Natasha bago ihanda ang sarili at saka, Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Ang aking ama mula sa States ay nagpa siya na iwanan ako. At ngayon, ay wala na akong pera at bahay na matitiran. Yung maliit kong negosyo bagsak na rin.
Ang aking mga investors, bigla na lang nagdesisyon na mag-back out. Ali, please help me. Iyak ni Natasha sa telepono. Nagmakaawa siya at nagpeke ng kanyang iyak at tawag ng tulong. Tama, ang plano niya ay magpanggap na wala na ang lahat ng pera niya at siya ay bumabagsak na. Gusto niyang makita kung tutulungan ba siya ni Alicene o hindi. Saglit na natahimik ang kabilang linya, pero bigla na lang narinig ni Natasha ang tunog na kailanman ay ayaw niyang marinig, lalo na kung galing sa matalik niyang kaibigan. Tunog iyon ng pagtatapos ng tawag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Natasha ang pagdurog ng kanyang puso. I guess, ginamit lang ako ni Alicene all this time. Paano ako naging bulag para hindi ko ito mapansin? Ginamit niya lang ako at hinahayaan ko siyang gamitin ako. Hindi makapaniwala si Natasha sa sinabi niya. Pero sinasabi niya pa rin ito kahit masakit para sa kanya. Unting-unting napalitan ng galit ang kanyang pagkadismaya at bigla na lamang niyang inihagis ang kanyang telepono, dahilan upang tumama ito sa dingding at mabasag. Kailangan kong makaalis sa apartment na to bago ko masira ang lahat ng mga bagay dito. Galit, dismayado, at naiiyak na sabi ni Natasha sa sarili habang nag-iimpake ng mga gamit at umalis para pumunta sa kung saan siya makakahinga. Hindi alam ni Natasha kung ano ang nangyari pagkalabas niya sa kanyang apartment, marahil dahil sa madilim na ang kanyang isipan at kung paanong may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Napagtanto na lamang niya ang sitwasyon nang matagpuan niya ang sarili na nakaupo sa tabi ng tulay at nakatingin sa dalampasigan. Lahat ng alaala niya sa pinakamamahal niyang matalik na kaibigan ay gumugulo sa kanyang isipan. Ipinilig niya ang kanyang ulo para mawala ang isip niya kay Alicene. Ano ka ba, Natasha? Niloko ka ng babaeng yun. At iniwan nung akala niya bababa ka na. Saway ni Natasha sa kanyang sarili. Nagulat siya nang may marahang tumapik sa kanyang likod. Hey, pasensya ka na sa storbo pero okay ka lang ba, miss? Tanong ng isang binata sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Natasha ang kanyang mga mata para mawala ang mga luhang lumalabas. Not really, pero salamat sa pagtatanong. Nakangiting sagot ni Natasha. Biglang tumabi sa kanya ang binata. I'm so sorry kung umimasok ako sa privacy mo pero okay lang ba sa'yo kung tanungin kita kung bakit ka umiiyak? Tanong ng binata na may nag-aalalang tingin. Saglit na tiningnan ni Natasha ang binata at nakita niya na mukhang inosente naman ito. Kit, dahan-dahan siyang tumango. Ngayon nawasak ang puso ko. Panimula ni Natasha. Break up? Tanong ng binata at mabilis na umiling si Natasha para ipahiwatig ang hindi. Hindi, best friend ko. Matagal na kami yung best friend pero lately, hindi na niya ako kinakausap at hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Kaya nagsimula akong maghinala na baka kinausap lang niya ako at naging kaibigan para magamit niya lang ako. At sa kasamaang palad, totoo ang aking hinala. Sinubukan ko siya at sinabi ko sa kanya na mawawalan na ako ng pera at bumabagsak na. Ngunit binaba niya yung telepono. Hindi ko pa nararamdaman na pinagtaksilan ako ng ganito sa buong buhay ko. Parang dinudurog yung kaluluwa ko. Hindi mapigilan ni Natasha na sabihin sa estranghero ang lahat. Sa sobrang sakit, ay wala siyang pakialam kung sino man ang nakikinig sa kanya. Natuwa siya nang makitang hindi kakaibang tingin sa kanya ng binata at sa halip ay nag-isip ito. Maliit na tanong lang. Ibinabalang ba ng taong ito ang telepono sa'yo? May sinabi pa ba siya sa'yo? Sabi ng binata at tumaas ang kilay ni Natasha bago sumagot. Hindi, wala naman siyang sinabi. Iniwan niya lang ako at nawala na ng parang bula. Saglit na hinimas ng binata ang kanyang baba bago tuluyang nagsalita. Alam mo, sa tingin ko, kailangan mo munang marinig ang kanyang paliwanag.
mula sa kanyang bibig. Maraming namamatay dahil sa maling akala. Alam mo, sobrang close yung dalawa base sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala na iiwan ka ng ganun-ganun lang. Siguradong may paliwanag. Miss, imini mong kahi kung hilingin mo ito sa kanya. Maniwala ka sa akin. Marami na akong hindi pagkakaunawaan sa buhay ko. At sa tuwing may hindi pagkakaunawaan, nauuwi ako sa sakit hanggang sa mapagtanto ko ang katotohanan. Kaya lubos kong iminumungkahi na humingi ka ng paliwanag. Matalinong saad ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Natasha matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Natulala siya na hindi niya alam ang sasabihin. Bigla na lang dumayo ang binata, ngunit agad siyang pinigilan ni Natasha. Sir, anong pangalan mo? Tanong ni Natasha sa binata, nakasalukuyan ng naglalakad palayo. Hindi ito sumagot at ngumiti lang siya. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko. Sige, baka may misunderstanding lang. Ayusin niyo na yan. Mungkahi ng binata at hindi man lamang ito nag-isip ng 2 beses. Nagmamadaling nagpasalamat si Natasha at sumugod sa kanyang kotse. Plano niyang humingi ng paliwanag at wala siyang planong umalis hanggat hindi niya nakukuha ito. Dumating si Natasha sa kanyang apartment building na bigo at pagod. 3:00 na ng madaling araw at hinanap niya kung saan-saan si Alicene, pero kahit saan ay hindi niya nakita ang kanyang kaibigan. Nakasimangot siyang umakyat sa hagdan at halos malaglag ang puso niya sa tiyan nang makita niya ang babaeng hinahanap niya buong magdamag na nakaupo sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahang tumingala ang dalaga at sa kanya laki ang kanyang mga mata nang makita si Natasha. Tash! Alicene! Sabay na sabi ng dalawa. Biglang tumayo si Alicene at sinugod si Natasha. Laking gulat ni Natasha nang maramdaman niyang niyakap siya ng dalaga. Tash! Labis na nag-alala ako. Nasaan ka ba? Nung tinawagan mo ko kanina at sinabi mo yung problema mo, namatay bigla yung cellphone. Nagmamadali ako makahanap ng charger at makicharge sa ospital. Pero nung sinubukan kong tawagan ka ulit, hindi na kita matawagan. Nag-alala ako kaya tinawagan ko yung pinsan ko para manatili sa ospital para sa akin. At sumugod ako kaagad dito. Ngunit nakalak yung door ng pinto mo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Nasaan ka ba? Saway at sigaw ni Alicene habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Teka, ospital? Ali, may sakit ka ba? Umiling si Ali para ipahiwatig na hindi, bago umamin. Hindi ako. Ang tatay ko yung nasa ospital. Pasensya na at hindi ko nabasa yung mga text at nasasagot yung mga tawag mo. Naging abala talaga kasi ako sa pag-aalaga sa kay tatay. Okay ka lang ba? Ano nang gagawin mo ngayon? May maitutulong ba ako sa'yo, Tash? Sabi ni Alicene, sabay hawak sa mga kamay ni Natasha at hinawakan ito ng mahigpit. Samantala, hindi makapaniwala si Natasha sa kanyang narinig. All this time, nasa ospital ka pala? Nauutal na sabi ni Natasha at dahan-dahang tumango si Alicene. Hindi na napigilan ni Natasha nang bigla siyang napaiyak at niyakap si Alicene. Ali, I'm so sorry. I don't know, I'm so sorry. Hindi ko alam na abala ka pala sa pag-aalaga sa tatay mo. Please forgive me. Akala ko ginagamit mo lang ako para sa pera ko. At pagkatapos mo akong gamitin ay nakapag-desisyon kang huwag mo na lang akong pansinin. Kaya hindi mo na ako binabalikan o sinasagot yung mga tawag ko. I'm so sorry. Nag-assume ako ng masama tungkol sa'yo. Mabuting kaibigan ka, Ali. Patawarin mo ko. Pagmamakaawa ni Natasha, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang best friend. Teka. Sandali, ano bang pinagsasasabi mo? Nag-aalilang sabi ni Alicene habang kumakalas sa pagkakayakap at tumingin kay Natasha. Pinunasin ni Natasha ang kanyang mga luha bago huminga at saka nagkwento ng totoong nangyari. Ano?
Ito ang unang sinabi ni Alicene matapos marinig ang kwento ng best friend niya. Nagsinungaling ka sa akin para malaman kung ginagamit kita o hindi, at pagkatapos kong ibaba yung tawag, inakala mo agad na ginagamit kita? Tumango si Natasha habang nagpupunas ng luha at napasabi siya ng "Oh!" nang biglang mahinang batukan ni Alicene ang tuktok ng ulo niya. "Tash, nababaliw ka ba? Bakit kita gagamitin? Akong nagbabayad ng pagkain nating dalawa, halos lahat ng oras." Minamasahe ni Natasha ang tuktok ng kanyang ulo habang sinasabi, "Oo nga, pasensya." Habang mahina na umiiyak pa rin. Napabuntong hininga si Alicene bago biglang hinila si Natasha para sa isang yakap. "Hindi talaga ako makapaniwala sa iyo, Tash. I'm so sorry." Ilang beses nang humingi ng tawad si Natasha ng araw na yun. "Ano ka ba? Okay lang. Normal lang na mag-alinlangan ka, pero please next time, alamin mo muna yung kwento. Huwag kang tumalo na lang bigla sa konklusyon. Halos atakihin ako sa puso dahil sa sobrang pag-aalala ko," sabi ni Alicene habang hinigpitan pa ang yakap, at ganun din ang ginawa ni Natasha. Kung gayon, ay isang aral para sa ating dalawa. Hindi tayo dapat magmadaling magdesisyon at alamin muna ang buong kwento bago tayo mag-assume ng mga bagay-bagay. Ito lang yung paraan para maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan, lalo na sa pagitan nating dalawa. Kaya gusto kong mangako ka sa akin, Tash. Simula ngayon, kung may pagdududa sa isip mo, sasabihin mo sa akin. At kung may pagdududa sa isip ko, sasabihin ko sa iyo. Deal? Inilahad ni Alicene ang kamay niya. Pinunasan muli ni Natasha ang kanyang mga mata at tumawa ng mahina bago hinawakan ang kamay ni Alicene. Deal. At muli nagyakapan ng dalawa. O siya, kanina pa tayo nakatayo at umiiyak at nagyayakapan dito sa labas. Pumasok na kaya tayo sa apartment mo. Tumawa si Natasha. Tama. Tara na. Ipagluluto kita ng pritong talong bilang sorry, okay? Umirap si Alicene bago nagpakawala ng tawa at sinundan si Natasha pabalik sa kanyang apartment. Pumasok na ang dalawa sa loob ng apartment na puno ng tawanan at wala ng takot at pagdududa sa isip at kanilang mga puso.